Hello mga lalabs ko! Ayan at bigla-bigla nga akong nag-crave ng Mickey Pansit. Ayan, halika luto tayo. Sarap nito guys. And yes! So dito nga ikinisa ko na yung bawang sibuyas. Ayan. At syempre nilagay ko na rin ang chorizo bilbao. Nilagyan ko na rin ng carrots. Ayan para mas masarap. At ang bango-bango nga. Yung chorizo bilbao, talaga namang nangingibabaw ang aroma. Napakabango. Sa bango pa lang, talaga namang magugutom ka na. Alam nyo guys, pag ako ay may kinikrave, niluluto ko na kaagad yan as much as mayroong ingredients. Naglagay nga ako dito ng slice na hinog na saging, maiba naman. Hindi usual no sa lahat, pero ako lalagyan ko ng hinog na saging. Sinabawan ko na nga rin yan dyan. Ayan, para mapakulo na. At na maya-maya nga, mailagay na natin yung ating Mickey. Maglalagay na nga rin ako dito ng durog na paminta. Bahala na kayo mag-adjust kung gaano karami. At ako nga, ay gusto ko na maraming paminta sa ganitong lutuin. Masarap kasi. At maglagay nga rin tayo ng sesame oil para naman mas enhance ang aroma at ang lasa. Subukan nyo rin sana yung ganitong mga ingredients sa ganitong potahe para mapasarap. At nilagay ko na nga rin dito ang pichay. Medyo may dilaw-dilaw na nga yan, pero pwede pa naman. Ayaw ko kasi magtapo ng gulay. Nangihinayang kasi ako. At dahil na rin sa napakamahal nga ng mga bilihin na ngayon sa palengke. At ito nga, ilalagay ko na rin ang Mickey. Sinilagyan ko nga yan ng isang sili na green. Hindi kasi mabubuo ang kainan pag walang sili. Nakakalungkot naman pag walang anghang, diba? So ayan, pagkalagay nga natin ng Mickey, siya nga pala yung Mickey, bago ko yan inilagay dyan, binabad ko muna yan sa mainit na tubig para naman yung ibang chemicals sa making ay matanggal. Yes. At pagkatapos ko nga i-drain yung tubig, ayan, at inilagay na nga natin diyan. Napakasarap nito guys. At totoo nga na nangangalingasaw ang bango nito. Grabe, pati kapitbahay ko naiistorbo sa amoy. Sobrang bango daw nung niluluto ng kapitbahay. At syempre yung kapitbahay na sinasabi niya, ako yun. Yes, I yearn. At syempre ako nga excited na habang ako nga ay nagluluto niyan. Paisa-isa ko na nga kinakain niya chorizo bilbao. Buti na nga lang, medyo marami yung nilagay kong chorizo bilbao. Dahil kung iisa lang, panigurado ay ubos na yan. Ayan guys, alam nyo, hindi ko i-overcook ang gulay natin at hindi ko rin i-overcook ang ating Mickey Pansit. Ayoko kasi na masyadong overcook. Kaya naman maya-maya nga lang ay papatay na natin ang apoy niyan. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kasarap kayo ba ay natatakam na rin na katulad ko? And yes, ako habang niluluto ko to, takam na talaga ako. Look at the chorizo. And diba? saging. Mickey diba? na mayroong nakakita na ba kayo ng saging Mickey na may sarap. saging? Baka ngayon pa lang. And yes, try nyo na rin. Dahil hindi lang ito masarap, kung hindi very nutritious pa. Multiple nutrients talaga naman. contribute At siya nga to pala, our ang body. saging na saba ay napakaraming Para benepisyo tayo ay na maging ito. healthy. Lalo-lalo na sa puso natin. Healthy yan ang Yes, food. kaya naman So, we panatilihin can sana be natin na lagi stronger tayong as kumain we ng can. saba. Yung mga mahihirap ka na nasa bundok, akala nila Diba? sobrang hirap nila. Yummy Dahil yun. saging lang ang pagkain nila. Sana alam nila na napakalaki Ganyan nila. talaga si Tita Wena Kasi pa meron nag-crave. silang hindi nabibilhin na saging. Kung may ingredients, Hindi katulad luto namin, agad. bumibili Kasi kami ng saging sa hindi lang ang market. buhay. Bibihira na lang kasi Kaya nga ako nagtitipid sa ibang mga pamamaraan. Meron din sana ako na Kung small hindi naman land na importante, taaniman ng huwag bilhin. saging. Kung kailangan, Pero bilhin. bihira Para na lang pag din ako siya nag-crave, nagdadala. meron Hindi akong ko nga rin pambili mawari kung ng bakit. mga Pero cravings sa akin, ko. okay lang naman And din yun. luto agad yarn. Pero anyway, Diba? At syempre, ang hindi point mawawala natin ang doon, maganda talaga ang sili. saging na saba. Marami siyang benepisyo sa ating Para katawan. mas Kaya naman sa Tita masayur. Wena, kahit Mickey Pansit nga, nilagyan na rin ng saging para mas Ayan. additional pakukulong lang natin health yun. sa ating At body pwede na. circulations. Yes. Ayan, sobrang sarap nito, guys. Promise, mapapa. Sarap. Oh, lalaka na naman sa sarap Ang nito. sarap-sarap Sabaw pa nga lang nito ng ang mahigop mo. ating Mickey. Ay, paniguro naman talagang ikaw ay mapapa.
Ang sarap nito talaga. So kayo ba? Comment down below nga kung gaano nyo kasarap, kung gaano nyo ka-favorite ang Mickey Pansit. Yes, alam nyo ba guys, may kwento sa akin ang Mickey Pansit. When I only 8 years old, kasama ako ng mama ko sa wheat market, namamalingki kami. Naamoy ko ito at gutom na gutom ako. Sabi ko sa mama ko, "Maano yung naamoy ko? Ang bango-bango, bili tayo." Sabi ng mama ko, "Anak, bibili lang natin ng tinapa." Pero guys, nung ako ay nag-matured na, nakapagluto ako ng Mickey, and then I realized, yung palang naamoy ko na yon, na ganung amoy ay Mickey at chorizo pala yun. So kaya naman, from then on, bumili ako ng napakaraming Mickey at chorizo. At inimba ko yon. Sabi ko sa mama ko, "Marigalo ko sa'yo to." Hindi ko alam, yung mama ko pala, kinakain pala niya yung chorizo. Piniprito lang pala niya yun at kinakain niya ng puro. So tuwan-tuwa ang mama ko. But you know why I bought it? The mania Mickey and chorizo, dahil gusto ko paligayahin ng mama ko sa mga bagay na hindi niya kasi nabili noon. Kahit kung gustong-gusto pa nga niyang bilhin yon, dahil mahirap nga lang kami, nagtitipid kami noon. So mas ginusto niya na kisa bumili pa siya ng chorizo or Mickey, mas pinili na lang niyang ibili ng tinapa, no, 'di ba? Alam nyo guys, ako nung maliit pa ako, yung mga bagay na alam kong gusto ko at gusto rin ng mama ko na hindi namin nabibili. Nung ako ay nag-abroad na, lahat ng yon pinaranas ko kay mama ko ng box-box. Katulad ng apple, sangkis, lahat yan, mga pongka na yan, grapes, yung mga kahon-kahon ng mga groceries, lahat ng yan ipinaranas ko kay mama ko. Kasi nga, alam ko na mahirap ang buhay namin nung maliliit pa kami, at alam ko rin na mabilis lang tumanda ang tao. Ayaw ko kasi na pagdating ng araw, na kung kilang wala na yung mga magulang, saka pala, iyak-iyak ka. Samantalang nung buhay pa ang magulang mo, hindi mo na iparana sa kanila yung gusto nila. Nagpakasaya ka sa mga bagay na ikaw lang naman ang naliligayahan, 'di ba? Ikaw lang naliligayahan, tapos pag nagkaroon ng problema, takbo sa magulang. Pero yung kaligayahan ng magulang hindi mo naisip. O 'di ba, anyway, ang dami ko nang sinabi dahil lang sa Mickey. Pero makatotohanan, 'di ba? Alam nyo guys, ako ang breadwinner. Nasa abroad ako nag-work, no? Pero nung nabalitaan ko na ang mama ko ay may sakit, nag-resign ako sa work ko sa abroad para alagaan ko ang mama ko, para ipa-hospital ko ang mama ko. And then na-diagnose ang mama ko na may stage 4 cancer. Nag-email ako sa boss ko na hindi na ako babalik sa trabaho ko dahil ang mama ko ay may cancer, alagaan ko na lang siya. But I know na kailangan ko yung trabaho ko sa abroad dahil nga ako ay breadwinner. Pero alam ko rin na mas kailangan ako ng mama ko. Dahil inisip ko, kailan ko pa alagaan ang mama ko kung kailan wala na siya? At kailan pa ba ako magpapakita ng pagmamahal sa mama ko kung kailan hindi na niya nararamdaman ito? No. Kaya mas pinili ko na i-give up yung trabaho ko sa abroad para alagaan ko ang mama ko. I mean, hindi ko ito pinasabi sa inyo para hangaan nyo ako. Gusto ko lang din na sana yung mga anak dyan, na mga, lalo na yung mga anak na mga selfish, mga anak na walang ugali sa magulang, nagsasagot sa mga magulang, wala nang mga idulot na maganda, nagsasagot pa. Yung mga uuwi ng bahay, maanong ulam? Wala nang may tulong, ni hindi makapaglampaso, ni hindi man lang makapaglaban ng damit nila. Uuwi ng bahay, maanong ulam? Pag walang ulam, wala naman sila ibinigay na pambili ng ulam, magdadabog pa. Sana kayo mga anak kayo, magising kayo habang ang mga magulang nyo ay nandyan pa sa harap nyo. Wala pong bayad ang magpakita sa magulang ng kung gaano natin sila kamahal. Dahil deserve naman po nila yon. Huwag tayong gumaya sa karamihan dyan. Alam nyo guys, ang dami kong nakikita, no? Meron nga akong nasaksihan na burol. Ang tagal nila sa abroad. Ni singkon, iwan ko ba? Ni wala man lang ako nakita na binibigay nila sa anak nila. May binigay pa ako sa nanay nila. Feeling ko, pinakita nila sa akin na kinukumpit ko sila. Sa akin naman yung, sana yung gusto ko lang naman gawing komportable yung nanay nila, kaya ako inaalagaan. Pero sa kanila, parang competition ang lahat. Pero nung namatay yung nanay nila, gusto kong isubsob yung tao na yon, no? Pero anyway, kalimutan na natin.
Ang pinakang point ko lang dito guys, mas importante yung ipinapakita natin na pagmamahal sa magulang natin. That's it.